magkaroon ng Reaching Hands, meron kaming mga organizations din na sinimulan sa Antipolo. So, ayan, nalipat kami dito, kaya nag-start po kami ng isang organization. Nilagay sa puso dito sa Bads yung, ganitong klase ng fashion at saka ng ministry para makatulong sa mga, especially sa mga kabataan. Kasi parang ang mission po talaga ng Reaching Hands is yung mga underprivileged na mga kabataan. Kaya po, meron kaming programa na tinatawag na aftercare. Ito pong aftercare ay pupunta ito yung mga bata from different places, pero karamihan sa kanila mga out of school youth, mga broken families, yun talaga. Meron din mga galing sa street talaga, fresh from the street, mga nagra-rugby, alam nyo yun, yung mga ganong mga bisyo. So, nag-i-stay sila dito sa center, kasi dito po sa taas may amin ng mga rooms, for 2 years. So, we provide yung shelter nila, yung pagkain, hygiene, at the same time yung pag-aaral. So, meron dito pumunta, elementary, pinasok natin yung ALS sa kanila. So, nakagraduate ng junior high, hanggang naging senior high. May iba ngayon sa kanila, nasa college na. Pero majority ng mga nakatapos sa kanila is TESDA. In-enroll natin sila sa TESDA. So, meron silang mga skills na natutunan. Naibalik natin sa family, yung iba naman, independent living. Nagkaroon ng sarili ng pamilya, nagkatrabaho. Pero hindi naman lahat naging successful yung story ng buhay nila. Meron din naman talagang iba bumalik sa dati. Kasi hindi naman manis Una, yung pamilya hindi rin talaga na-orient. Or wala talagang kinikilalang pamilya. So ngayon po ay dahil naka-3 terms na kami dito So bali 6 years. Nagpahinga muna kami sa aftercare kasi talagang napakamatinding ministry to. Alam niyo po ba, may mga dito may antag dito, itak, naghahamon ng itak. Mga mabisyo kasi, sila yung mga, ang tawag nga po sa kanila is yung walang kwenta, pero pag natapos sa programa, nagkaroon na ng kwenta ang buhay. Onesimo ang tawag sa kanila. From walang kwenta or walang pakinabang hanggang sa naging kapakipakinabang. Pero ang maganda naman dito, kasi meron kami mga produkto na nagagamit sa church. So yung iba nasa music ministry, yung isa namin driver namin ngayon, nakakatulong naman. So yun yung parang trophy na lang Kasiyahan mo na lang ba ng at least may mga ilan sa kanila na nakasama namin sa ganitong klase ng advocacy. So, sulit naman yung, alam niyo, yung pagod, yung hirap, yung tension mo na kapag meron po kami case dito, mamaya makikita niyo, uminom ng 30 tablets. Na-depress siya, kasi galing din sa hindi maayos na pamilya. Ay, nagkagulo kami dito, sinunod namin sa ospital. Bumubula na yung bibig So, yung mga ganong case na naranasan namin sa ganitong klase ng pagtulong sa mga kabataan. So anyway, ang pagkatas ay, eto po yung dati na nakaano ngayon. So nagpahinga lang muna kami. Pero ngayon po, focus kami sa community development. So yung feeding program is everyday to. Nag-start kami tomorrow until Saturday. So pinapakain natin dyan yung mga malnourished talaga ng mga kabataan. Kasi tinitimbang natin, kinukuha natin yung height nila. Then, ang maganda naman kasi monthly ay may progress, may development yung kanilang kasi napoprovide natin yung meal na talagang kailangan nila. Kasi karamihan ngayon sa pamilya, ano po pinapakain, yung mga instant, noodles, processed foods, na hindi na talaga natuturuan ng mga nutrients, nabibigyan ng nutrients na pagkain. So, sa ganung paraan, natutulungan natin yung community, lalo higit yung mga kabataan. Kasi affected din po ang pag-aaral ng mga bata Pag walang tamang nutrisyon, pagpasok sa school, talaga. At saka sakitin. Sakitin po. Totoo yan, sakitin talaga yung mga bata. So, may mga pagkakataon na may nag-bless sa atin dito ng mga vitamins, so provide natin yun talaga pong kailangan ng mga kabataan ngayon, lalo na dun sa amin. Talaga kasi po, yung mga tao na sa bundok, hindi nga nakatikim ng mga vitamins yung mga bata. Dahil nga yun pong barangay, pag pumunta ka dun, hindi rin kayo binibigyan. Di para lang sa kanila.
yung mga kamag-anak nila, Sila lang ang na-expired na lang yung mga Yung Ano, ba, vitamins. ano ba sa Tagalog yung Saka- pasuray saka galing? takawan. Ano sa Tagalog ka na? ganun talagang nangyari doon, sir. Kaya wala ka talaga. Pag pumunta ka ng barangay, sabi, ay wala na, Suot mo, wala na, taga- ubos na. Napasuuray. Naibulsa na ng Kung- mga Tapos Para doon sa sa kakilala kabilang lang ba? barangay, mayroon silang clinic. Yung nagbibinta ng gamot. Tama ba yun? binibenta nila. Oo. Sa kabilang barangay, mayroon silang barangay butika ng barangay. Buti ka lang nasa. Buti ka ng masa. Yung iba Medyo naman mura nga na- lang po. Pero syempre, hindi naman dapat binibinta yun. Oo. Yung ibang Oh. barangay, yung binibigyan yung close mo, Oh. yung kilala mo lang, yan yung pag... Yun yung, kaya Kami naman pala ng lugar nyo. kaya halimbawa po, makapunta kayo doon, Patulungan natin. tapos makapagpatayo. Kasi kung lupa lang, natatayuan ng lahat ng project, mayroon talaga kami, nakapunta si Sir doon, ang lawak ng lupain namin doon na mga ano. Sige, Kawawa talaga yung mga, kaya yung sinabi ko, kaya yung mga nag-aaral doon, isa na yung mga anak ko, laging nagkakasakit dahil nga syempre hindi mo na ma-provide lahat ng, mabili yung lahat ng vitamins dahil ang mahal. Na mayroon naman sanang binibigay yung government. Kaso lang, kinikimkim yung mga yung gahaman na nakaupo sa pwesto. Yung mga kapitan, konsyal nila. Syempre, ang dami mga pamilya nila, doon lang nila binibigay. Sobra-sobra yung binibigay nila doon. Yung mga iba, hindi na nabibigyan. Yun ang nangyari doon. Kaya hindi nakapag-aral yung mga kabataan doon. Sino ba bang gusto mag-aral na mataas ka pa sa teacher? Affected po yan eh. Pag hindi maayos yung, hindi maayos yung kalagayan. Oo, yung health ng mga kabataan. Affected yan sa Talaga kanilang ba? pag-aaral. Oo. Biro mo yung mga nag-aral doon, ayaw umupo sa upuan, sir. Gusto nakadapa sa simento dahil malamig daw yung simento. Dahil mainit yung katawan nila. Dahil maraming bulati yung tiyan. Oo. Ang hirap ng ano doon, ma'am. Kaya pag nakarating kayo doon, nakapagpatayo tayo ng ganyan. Natin makarating ang reaching Oo. hands doon. Kasi isa Sige. rin po sa programa ng reaching hands Pamilawan. ay ang makatulong sa mga estudyante. Kaya kung meron tayong scholarship program. Wala namang bayad ang public school eh. Wala naman. Pero natutulungan natin sila kasi dito rin po sa area namin, marami din naman talaga may hirap. Hindi nakakapasok dahil kulang sa pamasahe, walang baon. So ang Opo. reaching hands po ay minimal kahit pa paano natutulungan natin sila na pag-provide natin yung pamasahe, yung baon nila. At the same time, hindi rin naman po lahat dito ay may mga wifi sa bahay, Oo. may mga printer. Kaya isa po sa privilege kapag member ka ng scholarship program, pumunta sila dito sila nagpapa-print, nag-online, Oo. natutulungan natin yung mga kabataan. Kumbaga walang reason na parang ayoko po pumasok kasi ganito, wala akong ganyan-ganyan. Binigyan na natin lahat ng opportunity sa kanila. Opo. So yan po ang isa sa programa ng Reaching Hands. At the same time, ang maganda rin dito, eto po kasi mga kabataan. So inuubligan namin sila na every Sunday umattend sa church. Kasi hindi lamang graduate ka ng may honors pero wala kang values. Correct. Wala kang tamang character. Kaya ang maganda rito, binibigyan natin sila sinusuportahan natin sila sa academics at the same time sa spiritual na buhay. Yun talagang importante. Yes. Kaya bakit may mga kurap? Bakit may mga ganyang tao sa mga Talaga. lugar? Sa inyo na lang. Walang values Wala, eh. wala. Hindi naturuan. Pero siguro kung nung bata pa yan, naturuan sila na ito yung tama. Huwag kang Oo. mga-api ng kapwa mo. Tama po yun. Yun. So, yun po yung isusulong natin sa Diba? ano natin ngayon sa mga kabataan. Siguro po, in connection dito sa scholarship, meron po kami sinimulan na programa na tinatawag na Youth Connect Movement. Ito po Okay. si Coach. Ayan, Coach, hi. Siya po yung aming speaker at saka head ng Youth Connect Movement. Di ba sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Correct ka. Hindi na, wala ng pag-asa ang bayan. Kasi ano na nangyayari sa mga kabataan, nagpapakamatay kapag ka, ewan ko sa inyo kung ganun po ka, mayroon din rate dun. ng dito po sa Manila sobra dahil sa paggamit ng gadget, sobrang paggamit ng gadget, may influenzahan sila. Oo. Mababa ang grade sa school, tatalo ng building. Oo. Diba? Hindi lang na-appreciate, nagpapakamatay. Ganun po. Kaya naman, talagang pinag-iigting namin yung programa ng Youth Connect. Parang last Thursday lang, tsaka kahapon.
nagkaroon kami ng training sa mga kabataan. Talagang inaano natin, ini-inject natin sa isip nila tsaka sa puso nila na importante kayo yung mapag-asa natin. Anong mangyayari kung ang pag-asa natin wala rin, di ba? Hindi rin natuturuan ng tama. Oo. Tapos mahina emotionally, napaka-weak. Yeah. Diba? Wala, Yun ang marami ngayon. hatak. Madaling mawit yung isip at Opo, puso nila. totoo. Mabilis ma-influensyahan yung mga kabataan Hindi sila ganun kumpara sa generation natin. Ang Generation Z kasi ngayon, ito yung generation ngayon. Sila talaga yung mga kabataan na parang sabihin na natin, hindi naman lahat, medyo pasaway talaga. Kasi kami Totoo. Generation Z yung mga anak natin ang hirap i-manage. Napakahirap po talaga. Kaya isa sa programa talaga ng Reaching Hands is nakikipag-partner kami sa mga campuses. Merong Genesis colleges na talagang voluntarily pinupuntahan namin yung lugar para lang makapagturo sa mga kabataan. Kasi sila yung pag-asa talaga natin kung walang mga organization na kagaya dito, Na magturo. sa school po hindi naman talaga nabibigyan ng gusto. Correct. Ako po teacher ako by profession, pero hindi talaga nabibigyan ng focus yung values. Tinanggal na nga ang GMRC tama po. Wala na. Pero ngayon binabalik kasi meron kami inatina na tinatry nilang ibalik uli yung good moral conduct. Yun ang importante. Yes, napaka-importante. Kung walang moral yung isang tao, kakamkamin niya lahat. Correct. Topo yun. Kasakiman na lang, di ba? Normal sa tao. Walang ibang inisip. Sarili nila. Sunod po is yung livelihood program. Ito po, nakikipag-partner tayo sa mga ibang organizations. Kagaya dito po sa amin, nagkaroon kami ng livelihood na, alam niyo yung dishwashing, din po ba yun sa inyo? Yung mga ganon, dishwashing tapos liquid, soap, ganyan. Meron din kami naging partner na chinelas naman. Dinadala nila sa mga hotels, yung mga plastic, yung mga chinelas na, ba doon? Oo. Sabi, di ba nakarating ng Boracay? Ewan ko lang kung nakarating talaga. Yung mga hotel. Yung mga hotels, yun po, yung mga Thousands ganon. kasi siya. So yan po, tinutulungan natin yung community. Ang pinaka-bottom line pa rin talaga is yung pamilya kapag hindi na-educate ng tama. Correct. Wala. Ano ituturo niya sa mga anak nila kung sila mismo hindi naturuan ng tama? Correct. Kaya talagang holistic talaga. Hindi pwedeng focus ka lang dito sa pagpapakain. Yung magulang, hindi naman na-educate ng tama. Wala din. Kaya dapat talaga lahat, from the family hanggang sa mga anak, Educate. tuturuan natin sila. Opo. Ito, mamaya na po yan. Ito naman Mabigat po, ang responsibilidad to, active po ang Reaching Hands dito. Sa ngayon, parang wala masyadong calamity, yung disaster natin. Nakarating ako sa Dumaguete. Yan. Si Oh. Pastor Beds kung saan niya nakakarating para lang mamigay ng mga relief. Pero ito po ay naging partner natin dito last yung sa Siargao, naging partner natin dito yung ABS-CBN. Talaga namang ito po buong ito hanggang doon sa church. Puno-puno mo yan ng mga groceries, mga bigas. Kami na lang yung umaayaw kasi wala nang mapaglagyan. So, sana sa biyaya ng Lord, maibalik yung ganong pagtutulungan para pagka may calamities, makarating tayo sa iba't ibang lugar. Correct. Ayan. Next po is yung, ito pala yung clean up drive. Meron po kami community dito na nililinisan, nagtatanim ng mga puno. Kailangan din po natin yun Correct. Sa community. Sa inyo, walang problema. Marami kayo, pero dito po sa lugar namin sa Luzon, talagang nauubos na. Lalo na. Kaya naman yung climate change talaga napaka-importante kasi bakit tayo nakakaranas ng ganitong init. Matinding init. Opo. So kayo mapalad pa. Skills training, ito naman po with the partnership of TESDA. So may mga schools dito na nag-offer ng free, may allowance pa nga diba sa TESDA ganun po yun. So yung mga bata namin from here at saka minsan sa mga community, ini-enroll namin sila dito. So walang reason na wala kang trabaho. May skilled ka may diba? Kakayahan. Tapos po, meron kami programa na back to school. Next, sa Sunday, alis kami papuntang Nueva Vizcaya. Yung merong bugalot ride doon, yung mga namumugot ng ulo dati, pero ngayon hindi naman na. Taon-taon po yun, inadapt namin yung community nila, namimigay kami ng mga school supplies. Sige po, sana pagka nakapunta kami sa inyo, maka-extend ng school supplies. Sa community. Welcome kayo doon, ma'am. Opo, yan po. At saka, ayan, yan ang programa ng Reaching Hands. Maganda. Opo, ang maganda lang din,
then kapag organized yung ano nyo, o yung meron kayo organization, nakikipag-partner tayo sa mga, kagaya po nito kung mapapansin nyo, may cheque po binigay sa amin ng DOLE. Pwede tayong makipag-partner sa mga, LGU. sa mga government. Kasi merong funds sa kanila eh. Hindi naman nila alam paano i-dispose o paano gamitin. So, nag-request po ang Reaching Hands sa kanila ng funds para sa sa livelihood. So, meron pong 83 families, pero sa Cavite naman po yun nangyari. 83 families na award sa kanila worth 30,000 para sa kanilang livelihood program. I see. So ngayon po, pinag-pray namin yung PCSO para naman sa feeding program. Why not pag na-grant po kami doon, baka i-extend namin sa inyo yung Wow. feeding program. Thank you, ma'am. Welcome kayo doon, ma'am. Isang organization natin na Fishing and Philippines at saka yun, para naman sa mga partners. So ito yung si-set up natin. Dapat magpatakulit tayo ng picture. Reaching hands. Ito yung national, yung kay director. I see. Di ba may meeting tayo sa kanya? So ito yung ilalagay natin doon. Sa mga bawat samahan. Bawat member nila sa May mga National Coconut and Farmers Association of the Philippines. Okay yun, sir? Oo. Tapos bawat grupo may uniform tayo, mag-o-taking tayo sa PCA, PCA. sa DA, para malaman nila na may National Coconut and Farmers Association. At sa mga official, kahit dali natin sa Malacanang tayo. Taking. Para ma-identify na legit na farmers, yun yung susi natin. Opo. Para may laban kayo sa kasi kung walang samahan at walang isang gawin nating federation dito doon sa gilid ng Reaching Hands. Sige, sir. Kasi farmers ang natin eh. Yung dapat identify natin. Kasi kung lupa lang, hindi kayo papakinggan. So dapat may project. So yan si Reaching Hands Philippines at ito yung ginagawa namin kaya yung puso namin nandiyan talaga. Decades na kami na nag-serve sa community. At yung wife ko nga, educator yan. Kaya siya ang nag-manage ngayon sa ganitong advocacy. Sige po. Sana makarating kayo dun sa amin para matulungan yung mga mas mahirap pa talaga na nasa bundok nakatira. So walang nagmamaril doon. Oh, wala po. Huwag ka na yun, ma'am. Huwag ka na. Wala problema doon. Hindi, joke lang. Kasi dati lang yun, dati. Na hindi na-control ba? Ano yun eh, nangyari yun sa isa lang po na association. Pero yung iba po, walang naging ganun na problema. 6 po na association yun. Yan. So, ang target natin makaalis tayo ng 11. 10:30 or 11. 11. Saan ang ano? Sa Darla. Sa DILG. May tutulong sa amin. Yung magpapacilitate. So, ang sabi ni Jed sa